Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakiisa ang hanay ng Philippine National Police sa Special Jiu-Jitsu Training bilang paghahanda at pagpapalakas ng kasanayan, disiplina at tamang pagtugon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng pisikal na kahandaan. Patrolman Edwin Baris, magbabalita. Araw mga ka-PNN, nandito tayo ngayon sa PNP Training Service kung saan makikita nyo sa aking likuran ay nagkakaroon ng Special Jiu-Jitsu Training ang Philippine National Police bilang paghahanda at pagpapalakas ng kasanayan at disiplina at tamang pagtugon sa mga sitwasyong nangangailangan ng pisikal na kahandaan. Halika, alamin natin ang buong detalye sa Police News Network. Ang naturang programa ay sa ilalim ng direktiba ni Police Brigadier General Aligre L. Martinez, ang Acting Director ng PNP Training Service, kasama ang PNP National Headquarters Jiu-Jitsu Team at iba't ibang personnel mula sa iba't ibang unit. Sa nasabing pagsasanay, nagkaroon ng grappling at control na makakatulong sa ligtas at epektibong pagharap sa mga suspect, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng pag-aresto nang hindi gumagamit na labis na puwersa. Naging panauhing pandangal naman si Master Ralph Gracie, 7th Degree Coral Belt Brazilian Jiu-Jitsu, na nagbahagi din ng kanyang kaalaman at karanasan. Ang nasabing jiu-jitsu training ay nakatuon sa disiplina, control at de-escalation techniques na pwedeng mabawasan ang pinsala sa kapwa, pulis at mga sibilyan. Nakatulong din ito sa ating mga pulis sa pagpapanatili ng maayos na pangangatawan at mental alertness ng mga personnel. Malaki po ang maitutulong nito sa ating mga pulis dahil hindi po nila kailangan gumamit ng striking suntok, sipa. Ang gagamitin na po nila is control or technique, which is hindi po masasaktan yung ating mga subject pag kinailangan pong magkaroon ng physical na confrontation. Sa tinuturo po natin dito, kumbaga tawagin po ay battle-tested na po ito. Patuloy ang PNP sa pagsasagawa ng mga ganitong uri ng pagsasanay bilang bahagi ng kanilang advokasya na magkaroon ng mas profesional, handa at makataong kapulisan sa serbisyo ng sambayan ng Pilipino. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Sa kulungan ng bagsak ngayon ang isang lalaki na may kasong 26 counts of rape na tinubur ang rank 10 most wanted ng Bicol sa operasyon ng Police Regional Office 5. Magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw.
kampanya laban sa mga wanted person, matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 5 ang isang puganting kabilang sa top 10 Regional Most Wanted. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest sa barangay Sabang Naik, Cavite. Pinangunahan ng operasyon ng Huban Municipal Police Station katuwang ang Provincial Highway Patrol Team ng Sorsogon. Kinilala ang naarestong suspect sa alias na Rob na naharap sa kasong 26 counts of rape kung saan walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Huban Municipal Police Station para sumailalim sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Tinitiyak ng PRO 5 sa publiko na ipagpapatuloy nito ang maagap na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpapalakas ng tiwala ng komunidad at pagdadala ng mga kriminal sa harap ng hustisya alinsunod sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Muli na naman nagpamalas ng malasakit at pagmamahal ang Philippine National Police matapos tulungan ng isang batang may espesyal na pangangailangan sa kalusugan sa pamamagitan ng Adopt a Family Program sa Hingyan, Ifugao. Nakibalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Gawa ng Adopt a Family Outreach Activity ang mga tauhan ng Hinyong Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Jimmy N. Tunginay, Deputy Chief of Police, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Oong sa Sitio Tangilig, Hingyon, Ifugao. Sa naturang aktibidad, namahagi ang pulisya ng mga diaper, sari-saring grocery items at isang sako ng bigas sa isang batang may special needs. Ayon sa pulisya, ang ina ang nag-iisang nag-aaruga sa bata at sa apat pa nitong mga kapatid, habang ang ama naman ay sumasailalim sa chemotherapy dahil sa cancer. Ipinakita ng gawaing ito ang malasakit at patuloy na pangako ng Hingyon MPS at mga opisyal ng barangay sa pagbibigay ng suporta at serbisyo sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa dumaranas ng matinding suliraning pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Hindi na nakapalagpa ang isang drug suspect matapos ang anti-illegal drug operation ng Parañaque PNP. 280,000 pesos halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Kumulang 280,000 pesos na halaga ng marijuana kush ang nasabat sa buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque City Police Station sa Barangay Santo Niño, Parañaque City nitong ika-4 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Paulo, 20 anyos at residente ng Pasay City. Nakumpiska mula sa suspect ang 200 gramo ng marijuana kush na nagkakahalaga ng 280,000 pesos, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Liwanag at pag-asa ang hatid ng buong puwersa ng Police Regional Office 10 sa mga miyembro ng indigenous people sa Bukidnon kung saan nagbigay ng ilaw at malinis na tubig ang kapulisan bunga ng RPSB Quick Impact Project. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Jane Ross Bohol. Na hinihiling namin ay sana ito'y maging simbolo nga, no? Simbolo ng partnership o ng pakikipag-ugnayan ng mamamayan ng Sitio Malipayon at ng inyong kapulisan. Sa isang maligayang pagtitipon nitong Pebrero 5, 2026, naghatid ang Police Regional Office 10 ng liwanag at malinis na tubig sa Sitio Malipayon, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. Ang RPSB Quick Impact Project na tinatawag na Project Liwanag at Tubig ay direktang nakinabang ang mga miyembro ng lokal ng Indigenous Peoples Community. Sa proyekto, na-install at formal na i-turnover ang 8 solar lights at 2 water tank upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Mas mapadali ang araw-araw na pamumuhay at mapunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB na nagalayong marinig at matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng malapit na ugnayan ng pulisya at mamamayan. Dumalo sa seremonya sina Dato Migbagon Nori Lugpao, Tribal Leader, Honorable Rone Melpi Salungayan, Barangay Captain ng Barangay Tagbak, at Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Pro-10, na nanguna sa turnover at pagbabasbas ng proyekto. Itong proyekting to pagtibayin yung relasyon ng komunidad, ng community ninyo, ng Sitio Malipayon, at saka yung mga pulis natin. Wala kaming hinihinging kapalit. In fact, ito inilapate dahil nakita nilang kailangan nga itong solar lights at saka itong patubig para mag-improve yung way of living dito sa sitio, yung pamumuhay dito sa sitio. Sa dialogo kasama ang mga residente, ibinahagi nila ang kanilang pangangailangan sa sapat na ilaw at maayos na supply ng tubig. Mga bagay na ayon sa kanila ay malaking tulong sa kaligtasan at kalidad ng kanilang pamumuhay. Bagamat lampas sa tradisyonal na tungkulin ng pulisya ang mga ito, iginiit ni Police Brigadier General Abrahano na patuloy ang Pro-10 sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matugunan ang ganitong pangangailangan. Ang proyekto ay patunay na pangako ng Pro-10 sa prinsipyo ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman na layong maipadama ang presensya ng pulisya sa bawat Pilipino kahit sa pinakamalayong lugar. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. PNP Maritime Group nagpatupad ng operasyon sa proteksyon ng wildlife at kalikasan. Yan ang balitang muling tinutukan ni Patrolman Edwin Baritz. Itinonoover ng PNP Maritime Group ang isang mailong tigmakak na voluntaryong isinuko ng isang residente sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Danapigi, Isabela nito ikatatlo ng Pebrero taong 2026. Ang nasabing hayop ay kabilang sa endangered species alinsunod sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa kaparehong araw, bandang alas 2:14 ng hapon, nagsagawa ang Tacloban City Maritime Police Station ng isang entrapment operation sa Barangay 13 Wharf area ng Tacloban City kung saan naaresto ang isang suspect na nagbebenta ng parakeet ringneck na nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Ang suspect at mga ebidensya ay dinala na sa otoridad para sa dokumentasyon at kaukulang pagsampa ng kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baritz. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.